having said that, eto na, we have the Senate sitting as Senator Judgment, Senate Impeachment Court, and then we have the Supreme Court. So meron pong mga nakabinbin, pending cases po, na inihain sa ating Korte Suprema. Essentially, the same issues have been raised. So issue ng jurisdiction, issue ng kung labag ba sa ating saligang batas, ito against yung 1-year bar rule. So pagdating po, ito, hindi ko paintindi nyo sa amin kasi korte ang Senado ngayon, may Korte Suprema facing the same issues. Paano po pagbukas ng, pag nag-reconvene yung Senate as an impeachment court? Nang hindi pa nagde-decision yung Korte Suprema, wala pang nilabas na ruling on the same issues, ano po ang maaaring maging senaryo? Pag dinismiss ng Senado, sasabihin na nagbotohan sila, and alam po natin naman, hindi na ba magkakaila, that the vote would be how you vote is among the senators, kung kaalyado ka ni VP Sara at gusto mong ibasura na yung impeachment complaint na yan, kung kunwari yung boto is ibasura, dismiss yung impeachment complaint without not based on the merits of the case kasi hindi na natin mapapakinggan yung ebidensya ihaharap ng prosecution panel. Alright, magandang araw po sa inyo lahat. Muli po tayo nagbabalik sa napakaganda reaction video. Ako po si Opinion and Reaction PH. Panoorin at reaksyonan po natin itong napakaganda reaction video na sa programa ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Na tinalakay nga dito yung pagbasura, na pwedeng pagbasura ng impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating reaction video, huwag nyo naman pong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe. Ano po, attorney kayo sa... Attorney. Kinig at nanonood sa inyong programa. Okay. Ito na, mainit na pinag-uusapan po, attorney Cayosa, ito pong pagdedesisyon. Ang issue na kakaharapin sa pagbabalik po ng Senate Impeachment Court ay ang una, ang issue ng jurisdiction, kung may jurisdiction ang Senate Impeachment Court. Number 2, kung violative of Section 3, Article 11 of the Constitution na pinagbabawal ang multiple impeachment complaints against us, the same impeachable official within the period of 1 year. Yun po ang kinakaharap po at kakaharapin. Nung nakita natin 3 weeks ago, si Senator Bato de la Rosa already did it. He filed a motion to dismiss. No, ito po ang katanungan ko. In the matter of questioning itong jurisdiction, kung may jurisdiction ng impeachment court, even before the trial proper begins, at bigyan ng pagkakataon yung House Prosecution Panel to present their evidence. Is this something, ano po ba ang tama at nararapat? Is the law, ang ating bang konstitusyon, ang Senate impeachment rules, meron bang hayagan? Does it expressly provide na ang nararapat na kumwestiyon sa jurisdiction ay ang yung 16 na abogado, which constitutes the defense panel of VP Sara Duterte? Pwede ba na ang senator judge, yung hukom mismo, ang maghain ng motion para ibasura to dismiss the impeachment complaint? Meron bang batas? Meron bupang decided case ang Supreme Court? May legal precedents po, attorney? Ayun nga po, no, mga kababayan. Mantakin po ninyo, no, noong mga panahon na napakahaba ng recess, ang dami-dami pong patutsada na lumalabas na kesyo. Dapat ma-impeach na itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon pong nalalapit na ang pagpasok ng 20th Congress, bigla pong kinabahan itong mga kritiko ng mga Duterte. Dahil daw sa unang mga sesyon ng Senado sa 20th Congress, baka pwedeng ibasura itong impeachment case para kay VP Sara. Mantakin po ninyo yun, no? Ano po ba ang kailangan ng taong bayan? Impeachment po ba? Di ba? Hindi. Ang kailangan po ng taong bayan regular na trabaho.
Tapos yung mga kritiko ng mga ni Vice President Sara Duterte sinasabi pa na yung taong bayan ang humihiling na mapanood itong impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa aking pag-iikot ng mga nakaraan, wala pong pumapabor dito sa impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Bagus po, ang gusto po ng taong bayan, yung pagkain na maihahain sa hapagkainan. Hindi po yung impeachment trial. Pagdating sa impeachment, wala naman a case and point. But yung wording ng Constitution mismo na try and decide, kaya trial shall by the Senate shall forthwith proceed, malinaw na ang intention ng impeachment court o ng impeachment, marinig magkabilang panig. No? It goes to a full-blown trial. But it is also the right of the respondent to raise issues of jurisdiction. Mas tama ho na yung magre-raise ng questions of jurisdiction yung partido, yung nasasakdal. Wag ho yung mga juez kasi pretty obvious naman, common sense at elementary fairness. Kung ikaw ang hukom, wag kang mag-abogado para sa kanino mang panig. Diba? Nasa gitna ka lang dapat. Malinaw ho yan sa Senate Rules of Impeachment that when the senators sit as senator judges, they are supposed to set aside their political affiliations. So, sa madaling salita po, itong mama na to, galit na rin kay Senator Bato dahil dun sa mga unang motion ni Senator Bato na i-dismiss na itong proposal impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Matikit po ninyo yun, no? Ang dami po nagagalit sa mga panahon ngayon na baka sakaling hindi maituloy, hindi po mai-transmit yung impeachment case sa 20th Congress. Unang-una po kasi nilabag nyo po yung one year bar rule. Ang dami nyo nilabag sa Constitution. Mantakin po ninyo. Tapos noong mga nakaraan, yung sabi nga ni SP Chis, ulitin po natin ha, yung sabi po ni SP Chis, ang dami nyo pong hinain, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat po na impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Pero ano po yung ginawa ninyo? Pinatulog nyo sa mababang kapulungan, hindi nyo pinasa agad sa Senado. Nagpa-banjing kayo. ngayon, tapos nung mga nakaraan, galit na galit kayo kasi gusto nyo may proseso na agad ang impeachment. Mantakin po ninyo yun. Pinatulog nyo ng napakahabang panahon yung impeachment case sa mababang kalpulungan bago nyo ipinasa sa Senado ng mga noong bago sila mag-recess noong February. Tapos nung mga February, gusto nyo nagka-issue pa yung forthwith na yan. Hindi po natin maintindihan bakit itong mga kritiko ng mga Duterte talagang gigil na gigil, no? Nako, ito pang si Risa Hontiveros. Ito po isa sa mga nangunguna, no, nung mga panahong 'yon. Nangunguna na gustong magkaroon talaga ng impeachment at paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yung mga patutsada na ginastos po ni Vice President Sara Duterte, wala pa pong matibay na ebidensya. Tapos hahainan nyo ng matinding impeachment. Mantakin po ninyo, sino po ba ang mas ka-impeach? Yung boss nyo na si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez? O itong si Vice President Sara Duterte na wala namang katibayan yung mga ibinibintang sa kanya. 150 million sa loob lang ng ilang linggo. Matayin po ninyo yun. May ganun po ba? Hindi ho tama yun. Procedural at improper yung isang senator judge mismo ang magsasabi in motion to dismiss. Because they should leave that
to the respondent. Oo. So, Attorney Cayosa, I think another issue that has not been resolved, if it's going to be tried 19th Congress or tatawid na po ba sa 20th Congress, yung issue na ba yun, ano na po, klaro na ho ba? Sino ba ho talagang mga uupo na mga senator judges? Is it the 19th Congress senators or is it going to be the 20th Congress senators? Isa pa pong kinakatakot ng mga kritiko na ito, no? Kung sakaling maipasa nga itong impeachment case sa 20th Congress, yung patutsada po nila, mas dumami po yung kaalyado ng mga Duterte na soldiers. Saan po kaya nila napupulot itong mga ganitong mga paratang, no? Ang grabe po yung mga grabe po kung paano sila mag-overthink. I-clarify lang natin, nagsimula na ho yung impeachment. Sa Congress, opo. Yeah, the Senate as an impeachment court has already acquired jurisdiction. Sinasagot na nga yung yung nasasakdal ang Vice President. Sumagot na nga siya. So nagsimula na ho ang impeachment. Ngayon, dahil nga sa kagawan mismo ng 19th Congress ng ating mga senador na drinibon nila noong February 5, hindi nila binigyan ng attention ito, and then pinuspon uli nila yung pagbabasa ng sakdal, wala na silang masyadong oras. Ala, paano nyo po nasabing idinribol? Yung mga panahon na ipinasa po yung impeachment, last minute na po ng Senado magre-recess na sila. Tapos sasabihin nyo, sige, sabihin na po natin na i-dribble ng ilang beses noong pagkabukas ulit na Senado noong March. Ano ba yun? Noong June. Wala naman pong kaso, wala naman pong pinatawag na special session si Pangulong Bongbong Marcos para pag-usapan itong impeachment case. So, malinaw ho naman sa jurisprudence, sa records of the Constitutional Commission at saka sa wording ng Constitution mismo na tuloy-tuloy itong impeachment court kahit may papasok na bagong kongreso. So malinaw, wala na ho dapat duda dyan. Nagkaroon lang dyan ng kaguluhan. Nung meron ilang senador, nagpa-trial balloon na hindi daw pwede yan. So these are just their opinion. But practically all legal experts, yung mga authors of the 1987 Constitution, pinaliwanag na ho nila na hindi tama yung paningin ng ilang senador. Tatawid talaga ito sa 20th Congress. Okay. And having said that, eto na, we have the Senate sitting as Senator Judgment, Senate Impeachment Court, and then we have the Supreme Court. So meron pong mga nakabinbin, pending cases po, na inihain sa ating Korte Suprema. Essentially, the same issues have been raised. So, issue ng jurisdiction, issue ng kung labag ba sa ating saligang batas, ito against yung 1-year bar rule. So, pagdating po, ito, hindi ko paintindi nyo sa amin kasi Korte ang Senado ngayon, may Korte Suprema facing the same issues. Paano po pagbukas ng pag nag-reconvene yung Senate as an impeachment court? Nang hindi pa nagde-decision yung Korte Suprema, wala pang nilabas na ruling on the same issues, ano po ang maaaring maging senaryo? Pag dinismiss ng Senado, sasabihin na nagbotohan sila, and alam po natin naman hindi na babagkakaila that the vote would be on how you vote is among the senators, kung kaalyado ka ni VP Sara at gusto mong ibasura na yung impeachment complaint na yan. Kung kunwari yung boto is ibasura, dismiss yung impeachment complaint without not based on the merits of the case kasi hindi na natin mapapakinggan yung ebidensyang ihaharap ng prosecution panel. Pwede ka bang tumakbo sa Supreme Court ngayon to question the decision of the Senate Impeachment Court? Hindi ko maintindihan kung merong hierarchy of courts na mas mananaig pa rin ang decision ng Korte Suprema being the final arbiter and the highest court of the land, o
hindi pwedeng manghimasok ang Korte Suprema sa desisyon ng co-equal branch of government. Pakipaliwanagan nga po, Attorney. Let me put it in context. Pagdating ng 20th Congress, tuloy yung impeachment court. Despite the fact na nakatatlo ng petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court. The pendency of the cases before the Supreme Court does not affect yung jurisdiction at saka the power of the Senate to proceed as an impeachment court. Pagdating ho kasi sa impeachment, the Senate is the supreme judge. Yung anong desisyon nila dyan, guilty or not guilty, hindi ho pwedeng i-appeal yan sa Supreme Court. Walang jurisdiction ng Supreme Court. Okay, so dapat malinaw po yan. So, hindi rin tama kung meron na naman dyan mag-motion na isang pro-Duterte, Senador sasabihin, I move to we postpone the hearing kasi out of respect for the Supreme Court kasi wala pang desisyon. Maling-mali ho yun. Hindi po tayo naniniwala sa mga ganon. Kung gusto nga lang magmusyon, dahil wala pong napatunayan na ebidensya, matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, kailangan po nilang magmusyon para i-cancela itong impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Kahit hindi po tayo attorney, naniniwala po tayo. Mas naniniwala po tayo sa sigaw ng taong bayan na hindi po nila kailangan ng impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman po natin, simula nung umupo si Tatay Digong, napatunayan niya po na ang mga Duterte ay sila lamang ang may kakayahan na magtuwid at mamuno sa ating bayan. O bueno mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating reaction video. Lagi po kayong mag-iingat at God bless. Duterte po tayo hanggang dulo.